Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province. Ang lakas ng ulan. So, hindi tayo makalabas masyado kasi talagang siguradong basa tayo dito kapag sinuong natin to. So, ang kagandahan naman, nadiligin na yung ating mga tanim. Kumbaga, nakalibre tayo ng pagdidilig. So, hindi ako nakalabas kaninang umaga kasi nagpunta pa ako sa dentista. Saka bumili ako ng mga kailangan ko doon sa aking negosyo. So, ngayon, papakita ko sana yung update ng mga tanim natin. Kaya lang, malakas pa ang ulan sa ngayon. So, medyo maya-maya na lang. Papakita ko sa inyo maya-maya. So, samahan niyo ako mamaya. So, ito mga farmer, makikita nyo. Malakas ng ulan. So, baga, nadiligan naman yung ating mga tanim. At kumbaga, mapipreskuhan na sila. So, inaalala ko lang yung ating greenhouse kasi medyo may sira na yung bubong nun. So, possible, baka matuluan yung ating mga lettuce sa loob, maapektuhan yung ating nutrient solution. So, pagkatila ng ulan mamaya, pupuntahan natin yun para, kumbaga, maiayos natin. So, yun muna sa ngayon. Samahan nyo lang ako maya-maya. So, yun mga ka-farmer, maya-maya, pagka medyo mahina-hina na ang ulan, ipapakita ko lang sa inyo yung update dun sa ating mga tanim. Total, nakaulan na naman. Kumbaga, nadiligan na yung ating mga tanim. So, ibang topic na lang pag-uusapan natin. So, ang ibabahagi ko sa inyo ay yung pagtatanim ng orange. Kumbaga, kung paano magbuhay ng orange mula sa buto. So, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yun. So, samahan nyo ako mamaya. So, yun mga ka-farmer, nagtimpla na muna ako ng kape habang nag-aantay tayong tumila ang ulan. So, medyo mahina na naman. Kaya tingin ko pwede na natin puntahan dun sa taniman natin. So, samahan niyo ako. So, yun mga ka-farmer, nandito na tayo sa ating taniman. So, medyo maulan pero laban pa rin. So, yun, yung mga tanim natin. Makikita nyo, yung hilerang ito, mga kamatis to. Medyo mga maliliit pa nga lang, kaya hindi pa masyadong kita sa video. So, narito naman yung mga tanim natin iba. Ito yung mulberry na ibobonsai natin. Tapos yung mga tanim natin na okra, tsaka yung mga mustasa natin. So, diretso yun. May sili din tayo sa dulo. So, yung okra yun, medyo hindi nga lang kita sa video, pero pwede nang kunin yung bunga. So, mamaya harvest natin yun. Tapos ayusin din natin itong sitaw natin kasi medyo laglag yung balag. So, papakita ko sa inyo. So, ito mga ka-farmer, yan. Yung ating mga mulberry. Tapos ito yung ating sitaw na umaakit na sa taas. So, ngayon, ayusin natin itong balag kasi, kung makikita nyo, hindi na siya sumampay doon sa ibabaw. So, dapat talaga sumasampay itong ating sitaw para, kumbaga, nakakagapang siya ng maayos. So, lilipat lang natin siya doon sa kabilang parte. Kabilang panig. Ayan, kahit isabit lang naman natin siya ng normal. So, kusa na yung gagapang dyan. So, kung makikita nyo, medyo malakas yung pagkakaulan kaya humapay itong ating mulberry. Tapos itong ating yung okra na kukunin na natin. So malutong naman kaya binabali na lang natin. So total isang piraso naman ito. Kaya bibigyan na lang natin ito kay Ugway. So yan. Ating mga mustasa malalaki na. Kaya kumbaga, pwede nang kunin yung iba dyan, maisama natin sa mga niluluto natin. So, pupuntahan naman natin itong kabila. Itong ating yung sitaw din ito. Ito, medyo malaki-laki na itong sitaw na ito. Umagapang na. So, pagagapangan na rin natin sa taas yan para bumunga. So, meron din tayong ito, kukunin natin itong bulaklak ng kalabasa. Pagkain ng ating tortoise. So, meron tayong sitaw, meron din tayong kangkong sa ilalim. Saka itong kalabasa ulit na bagong mga sumusuloy. Hindi ko lang alam kung tutuloy na ang mga bunga nito. So, ito, yung ating tanim dito, halaman ni Bria. Natumba na itong talong. So, tatandig lang natin. Sa kalakasan kasi ng ulan, kaya natumba. So, yan. Nakuha na rin natin ito ng mga bunga ng okra.
Itong kamatis, nandito din. Yan, medyo lumalaki na rin yung bunga. So, isang piraso pa nga lang. May mga bulaklak naman sa ibabaw. So, nilagyan ng tatay ko ng, kumbaga, ng pinaka-suporta para yung puno niya hindi natutumba. So, dito sa kabila, narito yung ating, makakunti na itong mga mustasa natin dito. Pero malalaki na. Kumbaga, kukunin na natin yan. Para, kumbaga, matanim naman natin ng bago kasi meron na uli akong bagong punla na mga bok choy naman ang itatanim natin ngayon. So, ito yung ating papaya. Malaki na rin. Mga bunga. Ito yung variety na malalaki talaga ang bunga. So, itong ating greenhouse. Ang nasira ang bubong. Kung makikita nyo, nalaglag ng ng bubong. So, ayusin natin ito maya-maya lang. Ito yung ating mga lettuce. Sana naman di naapektuhan. At ito yung ating mga bagong punla. So, ito. Mga bok choy. Tapos ito, yung mga yung repolyo. So, itong kabila, ito ay yung Pechay Bagyo. So, hindi pa nasibol. So, antayin lang natin, sisibol din yan. So, ito naman sa kabila, yung mga, makita nyo, may mga natulog galing doon sa bubong kasi butas na. So, ito yung ating mga bagong lipat na mga lettuce. So, ayusin din natin itong bubong mamaya para, kumbaga, hindi sila maapektuhan. So yun mga ka-farmer, pinakita ko lang sa inyo yung mga tanim natin na halaman dito sa mini farm natin dito sa Quezon. Nagbigay lang tayo ng update. So ang pinaka main topic talaga natin ngayon ay yung kung paano magpasibol ng orange, ng Charmaine, ika nga ng mga Gen Z. So ang pagpupudla naman ng orange ay parehong konsepto lang din ng sa mansanas. So unang-una, kailangan lang din natin bumili ng prutas. Kumbaga, nung gusto natin na variety. So, pumili na tayo nung medyo malaki ang size na matamis. So, nakagustuhan ko naman yung lasa na binili ko. Kaya kinuha ko yung mga buto nun at yun yung pinunla natin. So, ito na yung pangalawang beses na nagpunla tayo. Yung una naman, successful yung ating pagpupunla. Kumbaga, nakapagpasibol tayo. So, ipapakita ko yun mamaya. So, ngayon, tuturuan ko muna kayo kung paano magpasibol ng ganito sa mga hindi nakapanood nung video ko dun sa pagpupunla ng buto ng mansanas. So, ang kailangan natin ay itong ganito na plastic tub. So, kahit ano namang itsura ng plastic tub natin, kahit hindi naman masyadong malaki, okay lang din naman. So, marami lang yung buto na nilipat ko dito, kaya gumamit na ako ng ganitong size. So, ang kailangan lang natin ay tissue. Kumbaga, itong ilalim ng tub natin, lalagyan natin ng tissue. Tapos, pagkalagay natin ng tissue, ilalagay natin yung mga buto. Kumbaga yan, kagaya nito, i-spread natin. I-spread natin sa mga lalagyan para, kumbaga, doon sila, yun yung pinaka magiging base nila. So, pagkatapos nun, tatakpan ulit natin ng isa pang tissue. Tatakpan ulit natin. Tapos, pag natakpan na yan, babasahin na natin. Para, kumbaga, mag-moist itong ating tub, hindi matuyo yung mga buto. Kumbaga, hindi sila ma-dehydrate kasi meron silang water source. So, yung iba, nilalagay pa ito sa rep, sa chiller. Kumbaga, doon sila lalagyan ng gulay para daw, kumbaga, hindi mawala yung moist. So, applicable yun kapag talaga sobrang init ng panahon. Pero sa ganitong normal na panahon naman, kahit room temperature lang, pwede na yun. So, ilagay lang natin to sa madilim para, kumbaga, mapasibol natin. So, ito yung second batch ng pagpupunla ko. So, normally, ang germination ng buto ng orange sa aking experience ay 2 weeks lang. Maaring iba yun sa iba kasi depende nga sa buto na ginamit natin. Pero yung akin ay 2 weeks lang sumibol na. So, nailipat ko na. So, yung iba nun, naipamigay ko sa yung mga kakilala. So, may naiwan lang ako na 2. Yung isa, dinala ko doon sa farm natin sa Dabigli Farm sa Cabinti, Laguna. So, yun nandito, ipapakita ko sa inyo. Kasi napaugat ko na isang anon, yun yung ililipat natin. So, mga farmer, ito yung ating orange. Yan, makikita nyo, mataas na. May mga sumisibol na uling may mga sumusuloy na uling mga bagong dahon. So, sa gitna nito, yung magulang na sanga, kinuha ko yun. Makikita nyo, napaugat ko na. Kumbaga, nilagyan ko lang siya ng baso na binaak, kumbaga para sumuksok siya doon sa pinaka sanga. Tapos, gumamit ako ng medium na kokopit.
So, tinanggal ko lang yung plastic nito. Kumbaga, binalutan ko yun ng plastic para hindi mawala yung moist. So, ngayon, itong napaugat natin na to, kukunin natin to. Tapos, ililipat na natin ng tanim. Para kumbaga, may makuha tayo na cutting nitong ating puno. So, ipapakita ko sa inyo. So, mga ka-farmer, ito na yung ating orange. So, kukunin natin ngayon dito para kumbaga may lipat na natin tong sanga na ito, yung umugat na sanga. So, kailangan lang nating gamitin na ito. Ito kasi yung matalas na pamputol ng mga sanga. Kapag kasi kutsilyo yung ginamit natin, maapektuhan pa yung puno. So, kukunin natin ngayon yung pinakasanga na umugat na. Puputulin natin doon sa pinakailalim. So, iwasan lang natin na mahagip yung ibang sanga kasi sayang. So, ito mga ka-farmer yan. Makikita nyo, nakuha na natin. Napaugat natin ito. Kaya pwedeng-pwede na itong ilipat doon sa ating kahit yung normal na mga pinutol na Wilkins lang na kumbaga na container. So doon lang muna natin siya itatanim. Lalagyan na lang natin ng pataba para kumbaga masigla itong puno natin. So yun mga ka-farmer, nandito tayo sa medyo maliwanag para kumbaga maliwanag din yung ating pagpapaliwanag dito sa pagtatanim natin. So pansamantala, kasi hindi pa ako nakakabili ng paso, dito muna natin nililipat itong ating yung ating orange, si Charmaine. So, ito yung plastic container na binutasan ko yung mga ilalim. Kumbaga, marami ng butas ito para kumbaga, yung tubig hindi may stuck sa loob kasi hindi magkakamero ng aeration kapag wala siyang butas kasi yung tubig may ipon sa loob. So, ang tendency nun, mabulok yung ugat ng orange natin. So, ang una nating ilalagay dito na natutunan ko sa panonood din sa vlog ng ibang mga farmer din. So maglagyan natin ng mga ganito, ng mga bulok na dahon, mga ano, kumbaga magsisilbing fertilizer to pagtagal. Kumbaga kahit hindi na natin ito i-decompose, kusa na itong madi-decompose sa ilalim. So lalagyan natin. Kumbaga isisiksik natin diyan. Hindi naman kailangan sobrang dami. Kumbaga, yung paglalagay kasi ng ganyan, ng mga sanga-sanga ng puno, yun yung mga gap niya, siya yung magkakamero ng hangin. Kaya, kumbaga, hindi masisiksik yung lupa, hindi makukulong yung hangin sa loob. So, kailangan talaga ito para, kumbaga, silbing pataba na rin sa ating pong tanim. Yung iba, hindi talaga ito nilalagyan ng dahon kasi nga mas maganda yung mga sanga-sanga lang. So sa case natin, total meron namang nakuha ng mga dahon-dahon dito. So inilagay ko na rin, silbing pataba na din sa ating halaman. Pero mostly nang ilalagay natin ay mga sanga lang din. So para naman sa ating medium, kumbaga ang naisip kong ilagay talaga ay lupa. So, kaya lang nung una kong ginamit yun, kumbaga na-testing ko na, ang lupa medyo iba yung sibol ng ating halaman. So, may tendency na mamatay. Kasi nga, ang lupa kapag dinidiligan mo, nasisiksik siya lalo, hindi makalabas ang tubig. So, sa kaso nito, lalagyan lang natin siya ng konting lupa. Ito, yung lupa na nakukuha natin dito, kumbaga garden soil lang to. Lalagyan lang natin siya ng konti para lang kumbaga ma-flat yung kanyang yung surface lang ng ating mga nilagay na dahon kasi hindi natin pwedeng doon itungtong yung ating orange kasi wala siyang kakapitan. So lalagyan natin to ng lupa. Mas maganda yung durog, kaya bago ko nilagay dinudurog ko muna. So ito namang lupang to, ito galing sa ilalim, kumbaga nagukay ako dito sa amin, kaya medyo mataba-taba itong lupa na gagamitin natin. So yun, pagkalagay natin itong lupa, lalagyan din natin ito ng
nung chicken manure. Kumbaga, yun yung magiging pinakapataba natin dito sa ating orange. So, marami kami ito dun sa farm natin sa Cabinti, Laguna, dun sa The Big Leaf Farm. So, yan, tuyo na. Kailangan kasi itong patuyuin para magamit kasi kapag hindi ito tuyo, mainit mainit. Kumbaga, mainit sa halaman to. Pag ang halaman napadikit dito, ay siguradong mamatay yung halaman. So, kailangan muna siyang patuyuin para mawala yung property niya na heat na yun. So, lalagyan lang natin to ng ito yung pinakasilbing pataba na. So, hindi tayo pwedeng maging maselan, kaya kinakamay ko na. So, yun. Pagkalagay natin ng ating chicken manure, lalagyan ulit natin siya ng lupa. Kumbaga, lupa ulit. Kumbaga, para maipit yung chicken manure sa loob. So, hindi pwede na direct na yung chicken manure ang pagtataniman natin. So, lalagyan na natin to ng hanggang kalahati. So, ang pinaka magiging major na medium na gagamitin natin ay coco peat. Kumbaga, yung coco peat yung pinaka pangibabaw natin. So, ito, nag-sterilize na ako ng coco peat. Kumbaga, nagpakulo na ako. So, ito yung ginagamit ko sa aking mga lettuce para kumbaga maganda yung medium niya. So, ilalagay din natin dito sa ibabaw nito. So, bago natin punuin, pwede na natin ilipat dito yung ating orange. Ito. Pwede na natin itong ilipat para kumbaga bago natin mapuno ng coco peat ay okay na, kumbaga nakasit na siya. Kaysa yung ilagay natin yung coco peat tapos hukayin ulit natin, magdodoble-doble tayo ng trabaho. So, yun. Tanggalin lang natin itong baso para makalabas na yung kanyang ugat. So, yun. Makikita nyo yung ugat niya. Medyo madami na. So, ilalagay na natin to dito bago natin punuin to ng coco peat ngayon. So, yan. Makikita nyo. Lalagay na natin. Tapos, tsaka natin pupunuin ng coco peat. So yun, pupunuin na natin ito lalagyan para siguradong siksik. Pag hindi kasi natin siniksik, yung coco peat, may tendency na matumba yung puno, lalo't mabigat. So yun mga kaparmer. So nailipat na natin. Maganda yung medium na pinagtaniman natin kasi nga coco peat yun. So hopefully maganda yung maging resulta dito sa tanim natin na ito. Medyo sisiksikin lang natin para maganda yung pagkakatayo ng puno. So pag tumagal-tagal yung ugat niya magi-spread na, kakapit na ito sa kanyang medium, so gaganda na yung sibol niya. So ito na mga kaparmer, yung ating orange na galing sa sanga ng ating isang puno, kumbaga nung una nating tanim. So napaugat natin yung sanga kaya nailipat natin dito. So gaya ng sabi ko kanina, gumamit ako ng mga sanga ng puno tsaka ng chicken manure bilang pataba. Tapos may halo din na lupa yun. Tapos ang pinakapangibabaw natin ay coco peat. So, hopefully lumaki ito. Didiligan din natin para kumbaga bababa pa kasi itong medium natin kasi nga may mga void sa ilalim yan. So, doon pumapasok yung mga inilagay natin na sanga para kumbaga kumbaga magkahangin pa rin sa ilalim. So, ayun. So yun mga kaparmer, tapos na tayong
lipat ng ating orange. Tsaka nakalibre naman tayo ng dilig ngayon para sa ating mga tanim dito. So baka nga pala may magtanong sa inyo kung bakit hindi ko pa idinirekta ng tanim sa lupa. Applicable naman yung ganun. Kumbaga, dapat talaga sa lupa ito nakatanim na direct kung meron kayong lupa na bakante. So, ito kasing lupa dito, kumbaga sa kaso namin, hindi amin itong bakanting loteng ito. So, hindi ko pwedeng itanim dito sa lupa kasi halimbawa na hindi na ipagamit sa amin ito, hindi ko makukuha yung orange. So, minabuti ko na sa paso na lang muna itanim para kung sakali ay kumbaga doon siya makalaki. Parang kumbaga style bonsai yung mangyayari. So, ayun, yun lamang muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.